Yo, what's up guys? Kamusta na mga ROMC players natin dyan? So for our video today, I'll be sharing lang my current progress sa game. I think ilang months na din since our last video na ganito. So let's go. First off, for my PvE setup, ang mga bago natin dito is nakapag plus 50 na tayo na accessories. I went for Dogtooth plus Critical Ring na combo. Pinalitan ko dito yung fib na paborito ko yung fib ko dati kasi max ata yung PDI tsaka crit damage dun eh. Well, torn talaga ako dun kasi di ko alam kung ano i-prepare ko talaga with the Dogtooth eh. Pero ayun, I went for the crit ring na lang para makaboost din ng crit for PvP. Meron din naman tong dagdag na attack, though mababa lang siya. 114 attack and 4% na attack. Kaya ayun, nag-crit ring na lang ako. 20 crit rate kasi dagdag nito. Total kapag plus 15. Ang enchants ko pala dito is 10 na 4 na with PDI. Parehas sila nung Dogtooth. 10 na 4 with PDI. Next is nakapag-upgrade naman ako ng undershirt. Enchant ko dito dati kasi is crit damage lang na walang fourth line. Yung mga galing lang sa Mora. So, nakapag-upgrade tayo dito na Divine Blessing. Kaso 3 lang yung nakuha ko. Tapos PDI naman yung kasama niya. Since mataas na yung crit damage natin, tinatry ko magbawas ng mga crit damage na enchants eh. So, either PDI or crit. Sa right side naman, I now use tong Dawn Flute for PvE. I managed to get kasi dito Zeal 2. Tapos, since ginagamit ko siya both for PvE and PvP, dito ko na rin ginamit yung headgear na voucher. Na plus 15 headgear voucher. For mouth gear, Shape of My Heart pa din. Or, Shape of My Heart na. Kaso wala pang magandang enchant. Tinry ko to gamitan nung voucher na bago yung ginagamitan ng crystallization. I think 60 pieces yun. Ang nakuha ko armor 3. Sobrang malas talaga. Kaya ayun, dyan lang siya. Hindi ko alam kung gagawin ko dyan hanggang sa makaipon ulit siguro pang roll. Itong ay captain, ko lang to for dailies, for movement speed lang. Mabilis na makbatakbo. Pero ang gamit ko talaga is yung Sakura pa din, paired with the Phantom Dragon. Yan, pag instances yun yung gamit ko. For the cards naman, ang bago natin dito is yung Class Blessings tsaka Demonic Overseer. Yan, di na tayo sa last video ko, I think naka-Valk pa tayo tsaka Greatest General dun eh. So, improving naman kahit pa paano. Actually, dito sa Demonic Overseer, hindi ko pa siya natatry versus yung card switching na ginagawa ko dati. Yung for Dark, Ghost, tsaka Undead para sa mga instances. Hindi ko pa na-damage test yun, pero wala. Parang siguro graduate na tayo sa pag-switching ng cards. I think yung final damage na 10% naman is dapat sapat na siya compared to itong mga 10% din. Ito 15 pala itong mga guy. 15, 10, ayan. Pero hindi na ako nakakapag-switching sa mga instances eh. I plan to get din yung deposit nitong Demonic Overseer para hindi na mag-divide yung final damage bonus kasi nakaka-hit tayo ng 3, diba? Pag naka-Meteor Fission. So, ayun. Pero eventually na lang siguro. Kapag marami ng stock, tapos nakaipon na din, wala ng ibang goals. Siguro the damage test ko na lang din yun, yung itong mga to versus the Demonic Overseer. Pero, I'll probably make a separate video na lang on that. Okay, for my PvP setup naman, almost the same lang. But I still use monoculars for the damage to the human bonus and true damage bonus niya. Also, itong Jadeite Tail for its stun. For the cards, hindi na ako nagko-kobold ngayon for PvP. So,
as is na yung Class Blessings and Demonic Overseer. Tapos ano pa ba? Naka-Ice Wallenstein na rin tayo for armor kapag kahit PvP, kasi wala, graduate na tayo sa Soul Blade. Since matataas na yung mga reductions ng tao ngayon, I think final damage na yung malaking boost. Na-testing ko din to dati, kaso di ko ata na record kasi yun, di ko mahanap sa files. Panalo na yung Ice Wallenstein over the Soul Blade card, so binasag ko na lang yun para i-plus tong Wallenstein. Next is itong the Ancient Artifact User card na pang PvP. Ito lang, isa lang kinuha ko dun since sobrang mahal nga niya. I think nakagawa naman ako ng video dito, nasa 20%, 20+% yung dagdag nito sa atin. Sa weapon, I use na yung Nuka card. Dati naka-Stormy Knight pa ako dito, I think sa last video ko. So Nuka for the AA damage, tapos chance to strip. Kaya gamit ko din yung Jadeite na tail para pag na-strip yung headgear nila, tapos kaya rin mga naka-orc hero ganyan, tanggal yung headgear nila, baka pumasok na yung stun nito, kasi kung sakaling wala silang mga stun resist, meron pa rin tayong crowd control kahit pa paano. For my headgear card, I think ito na rin naman yung gamit ko dati, pero di lang ako nag-update nung may lumabas sa Sakra para sa akin, kasi I think mas maganda pa din to, kasi 20% damage to medium to, tapos may Lord's Aura pa. Yung Lord's Aura pa lang na siya I think that's 12%. Level 1, kahit level 1 ng Lord's Aura lang, 12% na damage buff na yun mas mataas na kagad dun sa 10% ng Sakurai. Although hindi ko sila na-compare or hindi ko sila na-test. Ayan, Darkseid na lang din tayo. So yun ang progress ko sa equipment cards. And meron pa pala. Lastly, na tier 6 ko na yung mga gears natin na pwede. Since na plus 15 naman na tayo, kulang na lang boots. Sagad na yung mga makukuha natin dito. For memories din pala, hindi ko alam kung may nagbago nga dito kasi hindi ako bumibili or hindi ako nagbe-breakthrough ng first line gamit yung memory core. Iniipon ko lang para sa third line. Ito pala yung pinakabago natin, or ito lang yung bago sa atin. Nakapag-breakthrough tayo ng third line na may dagdag na pen, 4% pen, and if the target's damage reduction is lower than the attacker's pen, damage increases by 4%. Ito yung parang final damage din na damage. For my stats naman, wait, hit tayo ng dami. Ayan, ito yung setup natin sa mga instances So, sa PvE stats natin, pumapalo na ng 27k yung attack natin. Ano pa ba? Yan, 100% pen. Pero ano to, wala pa tayong kasamang party niyan. So, ano pa to? Pag may full party tayo na maganda-ganda, plus 16% pen yan. So, 116. Assuming na maganda yung party natin. Baba na nga lang crit damage natin. Hindi na tayo pumapara ng 350. Yung AA damage 107. Final damage bonus 17. Tataas pa siguro yun kapag may buff tayo ng pare. Tataas yung move speed. So damage bonus 137, 142. Sama nga natin to. Wait. Ayan, 107. Bumaba yung final damage bonus.
kasi because hindi ko alam. Kaya mo lang. Ayan, 17 na ulit. 142 tas PDI 104. Define attack 2 kay ano ba mga tinitignan dito. PV setup naman to so ayun lang siguro. Now check naman natin yung sa PVP. Sa PVP naka MST pa din naman ako. Malalaman natin sa ano yan eh. Kung magbabago ako kapag maganda-ganda yung pag-implement ng changes sa Ranger. Nag-add sila ng skill eh. Gawan ka na natin ng video yun kapag ano nakapag-testing na tayo. For PVP, ito stats natin. Ito 8k 91 na lang yung pens. Pero yun, kung maganda-ganda yung party natin, plus 16 siya. AA damage natin 113. Final damage bonus 15 lang. Damage is 142 pa din. PDI bumaba. Dito pala yung refine attack pang PvP. Kailangan nakahit tayo para mag-proc yung ano eh, skill natin na Shadow Chase. $142 plus $129. Ang damage to demi human natin dito is 85. So usually kasi may mga demi human reductions yung mga tao. Kaya nakasakura back gear pa rin tayo para manegate yung mga reductions nila para buong 85% yung pumalo sa damage to demi human natin. And I guess ano pa ba? Mga data ba ako i-share? Ay hindi, nakaganto po lang ako. Kasi natin yan. Isa pa. So ito naman for PvP. Bumaba attack natin 26k na lang. Pen bumaba din 91, pero pag maganda party plus 16 para sa class blessings. Auto attack damage 112. Damage bonus na lang natin is 137. Ayan, 142. PDI 139. I think pares lang. Ang damage to demi human natin dito is 55. And ano pa ba? I think yun na lang naman. To damage against medium 20 galing sa Sakurai. No. Sorry, galing sa Dark Siren card. Ayun. Crit pa lang. Check. Importante sa PvP, nakalimutan ko. 240. $240 na crit. Pero kapag ginamitan natin siya na ang palo siya ng 293. Mas pwede pa siyang paresa ng ano yung kobold. Kaya hindi na ako nagko-kobold. Feeling ko sapat na yung 293. Sana.
So I guess yun na lang guys ang ating video today. Shinare ko lang yung progress natin sa character nating Ranger pa din mula simula. Thank you guys sa laging pag-support. Message nyo lang ako pag may questions kayo o meron kayong gustong discuss, share about sa ating mga Rangers. Deuces!